Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga pakiramdam ko pero need nyo may mapanood ngayon. So, meron ako mga nakitang video sa FB na nagva-viral, mga kababayan ko. Itong unang video na anuhin natin, shoutout sa lahat shoutout. Diba? Itong unang video na natatalakayan natin, matagal na to, nakikita ko na to matagal Actually, na-re-upload ko na yata ito dito sa ano. Pero wala akong reaction, ni-re-upload ko lang. So, ito yung video. Ito yung video nung... Hindi ko alam kung... Hindi ko alam kung matatawa ako dito sa... Dito sa tindero ng Andox ba to, men? Yung bumibili ng liempo. So, panoorin natin to. Ito ang bibilhin. Ayaw namin yung isa. Ito at saka ito. Yan ang pinipili namin. Yan nga ho ang bibilhin. Yan ang pinapachap. Ano ho bang problema? Teka lang po. Oo. Teka lang. Ha? Ilang piraso yung bibilhin nyo? Dalawa nga. Sinasabi ko na dalawa. Ito. Yaan at saka yaan. Kanina ko pa yan. sinasabi. Okay, sige. Hindi mo maintindihan. Ito po ha. Oo. Yan ako dito. Oo. Tapos, To, kachap-chapin mo na, alis na kami! Bubungguin kita rito! Hindi na naman kausap. teka lang po. Nagmamadali kasi kami! Ano ba gusto mo? Tinatatagal mo ako Lasing ka ba? Lasing ka? Hindi ako nakainom. Ano ba yung gusto mo yung... Kukunin ko itong dalawa. Ba't tayo mo pa chap-chapin? Kunin mo yung dalawa. Sasapin ko. Oo. Oh, kanina pa namin pinapachap. Yan. Ayaw mong chapin. O, isa pa yan. Yan din, kukunin din. Sasapin. Tapos, kanina pa siya sabi mo. Kanina pa sinasabi, dalawa ho ang kukunin. Ang hina nyo kumintindi, Mariusip. Oh, magdadabog ka. Chop na po. Kanina pa. Kanina pa. Okay na. Oo. Tatagal mo ko na Huwag niyo akong patagalin. Nagmamadali kami. Siguro, lutang yun, ano? Yan ang nagiging result pagka lutang ang pag-iisip mo tapos nasa trabaho ka. 'Di ba? I mean, kahit ako nung unang napanood ko 'to video, naiintindihan ko naman yung gusto ng customer. Bakit si Kuya hindi niya naiintindihan? Ulitin natin Hindi ako papalag. Kayo manood. Ito ho, at saka ito ang bibilhin. Ayaw namin yung isa. Ito at saka ito, yan ang pinipili namin. Yan nga ho ang bibilhin. Yan ang pinapachap. Ano ho bang problema? Teka lang po. Oo. Teka lang. Ha? Ilang piraso yung bibilhin nyo? Dalawa nga. Sinasabi ko na dalawa. Ito. Yaan at saka yaan. Kanina ko pa yan. sinasabi. Okay, sige. Hindi mo maintindihan. Ito po ha. Oo. Yan ako dito. Oo. Tapos, To, kachap-chapin mo na, alis na kami! Bubungguin kita rito! Hindi na naman kausap. teka lang po. Nagmamadali kasi kami! Ano ba gusto mo? Tinatatagal mo ako Lasing ka ba? Lasing ka? Hindi ako nakainom.
Kukunin ko tong dalawa. Batay mo pa chap-chapin. mo yung dalawa. Tatapin ko. Oo. Oh, kanina pa namin pinapachap. Yan. Ayaw mo chapin. O, isa pa yan. Yan din, kukunin din. Tapos, kanina pa, siya sabi mo. Kanina pa sinasabi, dalawa ho ang kukunin. Ang hina nyo kumintindi, Mariusip. Oh, magdadabog ka pa. Chop na po. Kanina pa. Kanina pa. Okay na. Oo. Tatagal mo ko na eh. Huwag niyo akong patagalin. Nagmamadali kami. Nagtataka ako, doon sa unang part, bakit binalik niya pa sa tusok? Tamo. Hindi, yung unang part lang ah. Ito ho, at saka ito ang bibilin. Ayaw namin yung isa. Ito at saka ito, yan ang pinipili namin. Yan nga ho ang bibilin. Yan ang pinapachap. Ano ho bang problema? Teka lang po. Oo. Teka lang, ha? Ilang piraso yung bibili nyo? Dalawa nga. Sinasabi ko na dalawa. Ito. Yan at saka yan. Kanino ko pa yan. sinasabi? Tapos ibabalik niya. Bakit niya ibabalik? Ito po, ha? Oo. Yan ako dito. Oo. Bakit binalik niya pa? Tapos, To, kachap-chapin mo na. Alis na kami. Bubungguin kita rito. Tama na nga yan. Next video. Ano ba itong next video natin dito? Excuse me. Ito naman, ito ay nag-viral yata. Kahapon, ay hindi, nung last year pa pala to nag-viral. Mga lumang video yung ano ko, yung nakikita ko dito sa last year pa pala to, men. Okay lang, sige, kahit last year pa. So ito naman, nagiinuman sa loob ng school. Diba? Cool nga naman pagka nagiinuman kayo sa loob ng school. So tingnan natin itong video na to. Ang maraming mga netizen ang isang video kung saan makikita ang pasimpleng inumang nagaganap ng mga estudyante sa loob ng kanilang classroom habang nagle-lecture ang kanilang guro. Sa video na inupload ng isang Jalil Wali na residente ng Davao City, pinakita sa video mula sa paghahanda at paghahalo ng mga inumin na inilagay sa isang vacuum-insulated drinking water bottle. Sa mismong silid-aralan, nagsalitan para makainom ang grupo ng mga estudyante, mapababae man o lalaki. Ang teacher, walang kaalam-alam na may drinking session na pala sa kanyang room. May pulutan pang maninabaon ang mga ito. Kumpleto ika nga, mula sa inumin hanggang sa pulutan at tropang nagkakaisa. Hindi naman binanggit ng uploader ng video kung saan ang naturang paaralan at tanging layunin nito ay magbigay ng awareness at pangaralan ang ibang kabataan. I mean, hindi ko nagigets. Ano yung point nun? Ano yung nag-prepare, ano yan, para ba may upload? Para ba sa, para mag-viral? Ganun ba, men? Hindi ko nagigets yung point. Hindi ko nagigets siya kung ano yung naidudulot nun. Ano yung para sikat, ganun ba? Na tila binabaliwala umano ang kahalagahan sa pag-aaral. Hindi naman umano masama. Ano yung para in ka, para lalo cool? na sa mga Yun ba yun? taong nasa tamang edad. Subalit, kailangan itong ilagay sa tamang lugar. Ang sobrang pag-inom ng alcohol ay may masamang dulot sa ating katawan. Hindi, actually, Gaya ng hindi naman issue dito yung sobrang pag-inom ng alcohol eh. I mean, parang ano lang to eh. I mean, wala lang, para sumikat lang ano ba yung nakuha dun sa, ano nakuha nila nung nag-inuman sila sa loob ng classroom? Yung para maging, viral, para maging sikat, yun ba yun? Hindi ko nagigets yung point nito. ang pagkonsumo ng sobrang karne at ibang masasarap na ulam. Kaya't siguruhing may baon ng Nutri-Cleanse Herbal at Dietary Food Supplement Capsule. May ano na naman pala.
Nutri-cleanse. O, next video tayo. Hindi ko nagigets yun. Nakuha niyo yung punto nung ano? Nung video na yon, men. O, ito. Ito naman, pinublish October 4. Nung isang araw. Vlogger kumakain ng nakakadiring bagay. What do you mean? Pasintabi po sa mga nagtatanghalian na. Ito yung video. Tingnan nga natin. Mga kapatid, dahil maselan po ang susunod nating istorya. Isang bagitong vlogger kasi ang handang gawin ng lahat, sumikat at kumita lamang sa paggawa ng content online. Iyan ay kahit pa nakakabaliktad sikmura ang kinakain niya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Mahirap maging mahirap. Kaya ang ilan sa atin, handa talagang gawin ang lahat, makaahon lang sa buhay. May pera sa social media. Yan ang pinatunayan ng mga big time na ngayong YouTubers at content creators. Kaya naman marami rin ang naghahangad na makilala online. Gaya na lang ng 19 anyo sa tubong Dumaguete na si Akim Facturan Felipe, o kung sa Facebook ay si Boy Astig. Kuminto na siya sa pag-aaral at nakafocus siya ngayon sa pagbablog. Ay, yun lang. Wag naman ganun. 'Di ba? Iba pa rin pagka may pinag-aralan ka. Hindi naman panghabang buhay ito eh. 'Di ba, mga men? Oo. One time, pwede kang kumita ng malaki, 'di ba? Let's say sa isang buwan maka 500,000 ka, ganon. Pero hindi panghabang buhay ito, men. Iba pa rin talaga yung may pinag-aralan ka. Ito ha, may debate online kasi na sinawsawan ko. Kasi may mga nagpo-post eh, sabing ganon, daig daw nang nakapagtapos ang madiskarte. 'Di ba? Nabubwisit ako sa mga post na yun minsan eh. Parang ang sinasabi do sa post, wag na kayo mag-aral, maging madiskarte na lang kayo. 'Di ba, men? Hindi ako parang lumalabas kasi na ang pag-aaral ay kalokohan lang. 'Di ba? Hindi maganda. Oo, I do agree. May mga nagiging successful sa buhay kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral. 'Di ba? Pero iilan lang yung mga 'yon. Maaring ikaw na nanonood ka sa akin, successful ka ngayon kahit hindi ka nakapagtapos, 'di ba? I salute you. 'Di ba? Lalo na yung naging boss ko sa I don't know kung anong company 'yun. Wala pa ako sa retail noon eh. Basta may naging boss ako. Hindi siya nakapagtapos din, pero sobrang yaman niya na. Ay, hindi pala boss, client ko pala. Boss na rin kasi client ko eh. Hindi siya nakapagtapos pero hindi ba naikwento niya sa akin yung struggle niya sa buhay. Talaga mahirap kasi hindi siya nakapagtapos. Kaya nga daw yung mga anak niya pinilit niya makapagtapos ng pag-aaral din. 'Di ba? Para hindi sila mahirapan ng katulad na ayoko ng mga post na gano'n. Yung nag-i-encourage na, hindi, dumiskarte ka na lang, wag ka na mag-aral. Parang ganun kasi yung dating, men eh. Tuloy, ang mangyayari, tatama rin yung mga kabataan na mag-aral na pwede naman palang dumiskarte. Hindi maganda. Nagiging pwede maging inspirational yung story nyo na kahit hindi ka nakapagtapos pero para lang yun sa may mga sitwasyon na katulad nyo na wala talagang pang-aral nung time na yon. 'Di ba? Karamihan kasi ng mga nagiging successful na hindi nakapagtapos ng pag-aaral talagang walang pang-aral nung time na yon. Pero kung kayo mga kababayan ko may pang-aral naman kayo, 'di ba? Mag-aral. 'Di ba? Hindi naman porket hindi naman kasi ang pinapalabas kasi ng post ito yung message sa akin ang mga nakapagtapos ng pag-aaral ay walang diskarte sa buhay. Yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, yun ang may diskarte sa buhay. Ang bobo lang, di ba? Parang pinalilitaw niya. So, I'm so sure, sasabihin niyo, hindi naman lahat ng mga may tinapos naman ng pag-aaral, hindi naman successful sa buhay yan eh. Totoo. I agree. Di ba? May mga kilala ako na kahit nakapagtapos na, di ba, professional pa nga hindi naman
wala namang halos narating sa buhay. 'Di ba? Yun ang hindi nila nagamit yung pinag-aralan nila. Kung ano man yung pinag-aralan nila, 'di ba? May mga kilala ko may license pa, 'di ba? Pero I'm so sure mas marami akong kilala na walang narating sa buhay na walang tinapos. Pero may kilala din naman ako na walang tinapos pero ang laki ng narating sa buhay. 'Di ba? Kasi minsan nakakabwisit yung post na ganun talaga eh. I'm so sorry. Kahit kailan makikipagdebate ako sa mga taong nagpo-post ng ganun. Nang daig daw ng may tinapos nang walang tinapos yung basta madiskarte daw. Daig daw ng hindi maganda yung message nun. Daig ng madiskarte daw ang may tinapos. At yung mga wala naman tinapos doon sa comment section, nag-a-agree naman. O di kung ganun ang paniniwala mo, yung narating mo ngayon, wag mong pag-aralin yung anak mo. Itulad mo na lang sa'yo. Diba? Total, yan ang paniniwala mo eh. Diba? Pinag-aaral mo yung anak mo. Diba? Naniniwala ka pa rin na may silbi yung pag-aaral. Diba? Hindi maganda yon. Pwede mong gawin statement para hindi naman pangit, Pwede mo namang gawing statement na mas maganda ang may pinag-aralan at madiskarte ka pa sa buhay. Diba, men? Anyway, ipagpatuloy natin tong video na to. Ano ba yung kinain niya? Ko sa sarili ko, parang wala na ba akong pag-asa kung paano maiyaon yung buhay ko sa hirap. Kaya sinubukan ko mag-vlog. Pero wag kayo, dahil kahit bagito pa lang sa pag-vlog, do the extreme agad ang content niya. Sa isang video, trip niyang kumain ng patay na sisiw. Habang sa isa pang video, pati dumi ng hayop, tinikman niya. Pero naniniwala kasi si Boy Astig na heto ang susi sa tagumpay niya bilang content creator. Yung pagkain bullshit. Parang para sa akin, mas madali yung pagsikat ko. Kasi madaling mapansin yung mga content nga parang hindi, to be fair sa kanya, totoo yun. Mas madaling mapapansin talaga yung mga content na ganyan. Sa totoo lang. Hindi, real talk tayo. Tama siya. Kasi pag halimbawa may sense ang sinasabi mo dito, hindi ka papansinin dito eh. 'Di ba? Minsan nga minumulat mo na nga yung tao sa kung anong totoo, hindi ka papansinin eh. Magagalit pa sa iyo min eh. Totoo 'yan, 'di ba? Nararanasan natin ngayon. Di ba? Agree kayo sa akin o hindi? Samantalang yung mga iba dyan naggumawa lang ng taong ahas, mapupukaw kasi interest mo dun eh. Nagigets ko naman yun. Di ba? Boring nga naman pagka halimbawa, nagdadadaldal ka dito, iilan lang yung makakapukaw ng interest mo. Di ba? Yun, boring kasi yun eh pagka ang iko-content mo yung totoo. Pero subukan mo mag-content ka dyan ng taong ahas na may binabantayang kayamanan. Kahit wala ka makikita doon sa video, panonoorin ka. Di ba? Anyway, pagpatuloy natin dito yung reasoning ni Kuya. Impossible sa ibang tao. Nakakabaliktad sikmura man na aminado si Boy Astig na alam niyang masama sa kalusugan ng kanyang ginagawa. Bagay na sinigundahan din ng isang doktor. Hindi ito magandang pamamaraan ng pagsikat kasi you are exposing yourself to such kulang pa yan para lamang sumikat. Aanhin mo yung kikitain mong tama, di ba? Yung kikitain mo dyan, wala yan. Mauubos yan dyan sa pinaggagawa mo. Anong bakterya makukuha mo doon, men? Pagka nagkaroon ka ng cholera,
Baka maubos lahat ng inipon mo. O anin mo yung kikitain mong tapang or fame. Kung magkakasakit ka naman at lahat ng iyong kikitain ay doon mo gagastusin, wala ring mangyayari. Ayon pa kay Doc, maaari itong mauwi sa bacterial infection, electrolyte imbalance, pagsusuka, pananakit ng tiyan, diarrhea, dehydration, at iba pang mga komplikasyon. Kaya sa mga kabataan dyan, huwag itong gagayahin. Sa kabila niyan, wala na raw makakapigil sa extreme at nakakadiring content ni Boss. Wala daw akong kwenta. Dami kong sabi, yung mga nanonood sa akin, sinabi nila nga, dapat daw tumigil na daw talaga ako kasi wala daw kwenta yung mga content ko. Hindi ko naman yung pinapansin, ma'am. Ayan, nagpatuloy talaga ako, ma'am. Hindi ko na yung pinapansin yung marami nagbasa sa akin. Ang kwento po ni Boy Astig ay patunay lamang na may mga bagay talaga na literal nakakayanin gawin, makaahon lang sa buhay. Pero sana sa literal din na malinis na paraan. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita. Last video mga kababayan ko. So, ito namang video na to, wait, ayusin ko. Itong video na to, nabahala din ako kasi isa rin ako sa nag-ano ng Shopee, 'di ba? Tumatangkilik sa Shopee. Nagulat ako. Panoorin natin to, mga men. So, itong video na to, ang caption ng video na to, ito ay sa group ng Shopee Express Rider, no? Nakalagay dito, nakita ko lang sa mga videos ko sa cellphone ko. Musta na kaya sistema sa loob ng Shopee? Malakas pa din kaya mga claims ng mga backroom na mga unggoy na tropa ko? Wash out sa inyo mga tirador ng HV. What do you mean HV? HV tirador. Sa Shopee to, ano? Grabe. Ilabas mo isa-isa. Para makita ko ano yung laman na nandiyan dyan sa sako na yan. Dito ka sa gilid ba? Gilid sa gitna mo. Yan. Labas mo yan. Tuhod ko muna. Hindi, buhos mo na. Diretso mo. Balik yan sa akin. Open parcel. Cellphone item. Panoorin niyo yung tech reviewer na si Sulit Tech Reviews. Na ano yan, na ano rin siya. Na biktima. Kaya lang Lazada naman yun sa kanya. So just imagine, men, ang nagkakaroon ng problem kasi dito, may V8 pa oh. Ang nagkakaroon ng problem kasi dito, akala tuloy nung Shopee, nung client, nung customer, ang nambubudol yung seller. So dito nakikita, papalitan nila yan eh. Yung ano na yan, papalitan nila yan ng bato or packaging. Yung kay Sulit Tech Reviews kasi dapat nakakatanggap siya yung mga box ganito. Maliit. Malaki yung box na natanggap ni Sulit Tech Reviews doon sa cellphone na binili niya. Pagbukas niya, bato. Tapos hindi siya pinaniwalaan ng Lazada na na-receive niya talagang bato yon, 'di ba? Mga wala ng laman. Open pouch. Walang laman. Pero ang laman niyan puro cellphone. Tapos ang area, ayan, Santa Mesa. Santa Mesa. Dito. Ayan, wala rin laman. Puro misrouted to, sir. Anong area naman yan? Green Hills, San Juan. Puro misrouted. Ayan, wala rin laman. Puro grabe, ano? Cellphone. Wala rin laman. Totally lahat walang laman, sir. Redmi. Redmi. Wala rin laman. Pero ang gusto ko dito, sila mismo ang nakakatuklas dun sa nangyayari sa loob nila. 'Di ba? Box na lang. Wala na yung cellphone. Parcel. Open parcel. No item. Infinix S5. Wala rin laman.
Ayan yung mga box ng mga nabanggit na mga cellphone. Wala talaga Puro naman cellphone mga sir. talaga, no? Wala naman. Sing Live sound card. Ganyan pala yung nangyayari sa kanila. Wala rin naman. Lahat, karamihan, wala sir laman. Dapat may way na para ma-prevent yan, ano? Proven yan na nasa loob mismo ng Shopee may anay eh. Pero tingin ko mukhang luma na tong video na to. 'Di ba? Luma na yung video na yan kasi ang sabi dito, nakita ko lang sa mga videos ng cellphone ko. So, may file siya, ano? Inano niya lang talaga. Pinakita niya lang sa tao na sa loob mismo ng Shopee may karumal-dumal na pangyayari na ganito. Nakakahiya to, min eh. Wala laman. Yan ang Itong area na to sir, dito nagaganap yung receiving ng high value. And then, So, ibig sabihin, dyan sa area na yan, dapat may managot dyan. Kasi wala namang ibang gagawa dyan kundi yung mga naka-assign sa area na yan eh. mga misrouted na parcel, even bulky sir, nandito. Yan. Yan. Katabi nila rin, ganun din, receiving ng mga misrouted item sa kabilang fence. What do you mean misrouted? Yan mga sir. Mga damaged item, double ID, dito rin po nagaganap po, binabalik ng mga tracker or even rider sir. Ang nakita po namin sa ako na yan, nandirito ngayon nag-inspection kami. Naalala ko na. May binili ako na isang high value na item. Anong item nga yun? Worth, ano siya eh, 3,000 eh. High value na yung 3,000 sa Shopee siguro. 'Di ba? Bayad na yun eh. Di ba? Ang nangyari, nakita ko doon sa tracking ng Shopee, nasa ano siya na, nasa delivery hub na siya. Tapos biglang nag-cancel. Siguro nakita nila na tampered na yung packaging. Tapos biglang na-refund sa akin yung pera. 'Di ba? Grabe naman to. Tapos ang magdudusa dyan yung mga ano, ang pag-iinitan dyan ng customer yung delivery rider. Ano ito? Yung mga hindi nakakaintindi. Around 8:30 AM para mag-inspection sa area. Sa ilalim ng table na yan, sir. Yari, Tayo sa ako na wala ng laman. yari, yung ano, yung naka-assign dyan sa table na yan, maaga siya nag-inspection, ano? Doon makikita. Mayayari Yung yung... mga box na sinasabi ko ng Ano ba yung lugar to? Ito po yung mga binalik kahapon ng mga nakaraang rider, and then ito po yung mga bulky na sinurrender. Grabe, ano? Salamat po at Happy New Year sa inyo lahat. January siguro to na nangyari. No? Nakakahiyamin. Pero ano ha, at least kahit papaano may parang nagche-check do sa loob. 'Di ba? May nag-video. Ibig sabihin, may nagche-check do sa loob. Kaya lang parang inamin nila na sa loob talaga ng Shopee sorting center ay talamak talaga 'yan. Yung ganyan. Kakahiya, no, men? Hindi, nakakahiya. At the same time, nabibilib ako. Ibig sabihin, nagche-check talaga sila. Kaya lang, marami talagang, paano kaya mapiprevent yun, ano? Nagpasa naman ng NBI clearance yung, ano, yung mga nag-apply dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi porkit mukhang mabait yung magiging tao nyo, pagkakatiwalaan mo na. Di ba? Meron kasi dyan, madami sa atin, madaling magtiwala eh. Mukhang mabait eh. 'Di ba? Mukhang mabait. Nakakabwisit yun, men.
Yung lahat na lang ng makikita mo mukhang mabait, tapos biglang ganyan pala yung gagawin. Magkakaroon ng sungay. I'm so sure, nung unang pumasok yan siguro, nung unang pumasok yan, anghel-anghel pa yan eh. Natuturuan yan ng mga lumang tao dyan eh. Pagka ganon, lahat ng company ganyan. Unang pasok mo, mabait ka pa, then tuturuan ka ng kagaguhan ng mga nasa luma. At pag umalis na yung luma, ikaw yun na iniiwan, ituturo mo naman yung kagaguhan na yun doon sa mga bago. Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Maraming salamat muna. Bye-bye.